Dito talaga ako sobrang nagulat nung inatras niya yung motor sa liwanag pagkatapos gumamit na siya ng grinder. Magawa ko yung motor ko. Wala ng preno sa likod. Kaya si kuya, subukan niyang palitan yung caliper. So ito na ngayon nangyari sa akin kagabi nung nasira yung preno ng motor ko sa likuran. Ang una kong pinapagawa sa kanya ay i-bleed lang sana niya itong caliper na to para magkaroon ng preno kahit papano, para maiuwi ko lang ba sa bahay. Pero ang sabi niya, palitan na lang daw mismo yung parang pinaka-cover ng caliper kasi bibigay lang naman daw niya sa akin ng 150. Pero hindi pala kasya nung sinukat niya, kaya napabili tuloy ako ng bago na worth 750. Ayan, makikita nyo. So kahit na replacement, kinagat ko na dahil nga nagwo-worry ako baka nga magkaroon ng problema sa daan, malayo pa yung pupuntahan ko. Pupunta pa ako ng Ortigas bago pa ako umuwi ng General Trias, Cavite. Pagkatapos may angkas pa ako, kaya minabuti ko na bumili na lang ng kahit na replacement lang para lang maitawid ko pa uwi. Pero ang plano ko talaga is pa-repair ko yung original na caliper. Dahil gabi na nga, tinulungan ko na din si kuya na ilawan yung ginagawa niya para mabilis din matapos. Ang bilis lang din naman niya nakabit yung caliper na replacement. Ang problema lang, nung binibleed na niya, hindi ko makapit yung preno. So dahil sa hindi nga niya mableed, sinubukan niyang i-check yung pinaka-brake master nitong preno ko. Napansin ko dito na nahihirapan siyang baklasin yung pinaka-brake master. Napansin ko nga na medyo naiinis na rin siya. Sinusubukan niya kasi makuha yung brake master na kahit na sinusungkit lang. Ang dami kasi binabaklas dito sa sniper na to, kaya minabuti niya lang nasungkitin dahil gabi na nga para matapos din agad. Natanggal din naman niya pero nakita niya na may problema nga itong brake master, nag-i-stack up na raw. So nakikita ko nga na medyo hindi na okay. Kaya ang sinasuggest niya, napapalitan na lang din niya ng same na original na brake master. Meron kasi siyang nakatabi na brake master na original na pinagpalitan yata ng Raider. Nung pumayag na ako, binaklas niya na rin agad yung pinaka brake master nito para mapalitan na. Binibigay na lang niya ng 500 pesos sa akin yung brake master na nasa kanya. So ito na nga pala yung ipapalit na brake master. Ito yung luma na nasa baba. Tapos yung hawak-hawak niya, yan yung bago na ipapalit namin. Hindi ko na nga na-videohan dito kung paano niya kinabit yung brake master dahil ngalay na nga ako sa pag-iilaw sa kanya. Dito talaga ako sobrang nagulat nung inatras niya yung motor sa liwanag pagkatapos gumamit na siya ng grinder. Hindi ko alam kung bakit meron siyang pinuputol. Saktuhan lang naman yung mga screw nito. Tapos same lang naman din yung ipapalit niya. Medyo kinakabahan din ako sa ginagawa niya kasi mamaya baka may leak ng gas dyan tapos tinamaan nung apoy na yon, lumiyab yung motor ko. Nung una, nung kinakabit niya yung pinaka brake master, yung plate hindi niya maipasok ng maayos kaya pinupukpok niya. So nagkaroon ng mga bend dun sa plate kaya siguro hindi na nagpantay-pantay. Meron siyang ipinalit na screw na medyo mahaba kaya siguro niya pinuputol. Tinatanong ko nga siya kung bakit niya ginagawa yun. Baka kasi hindi na mag-match yung butas. Kaya ganun nga, nahirapan siyang ipasok yung screw. Kaya nag-offset na yung mga butas. Kaya ang ginagawa niya, gumagawa na lang siya ng remedyo. Na-stress na talaga ako sa part na to pero pinipilit ko pa rin maging kalmado kasi mamaya hindi niya tapusin to, lalong hindi ako makauwi. Pagkatapos niyang maputol yung gusto niyang putulin, ito tinatry niya ng i-bleed pero parang ganun pa rin yung nangyayari. Nahihirapan pa rin magpreno yung motor ko. Pero sige lang, kalmado pa rin ako. Pinapanalangin ko lang na matapos na niya dahil gabi na nga. Pati siya napapagod na rin sa tingin ko kaya gano'n na rin. Umiiksi na rin yung kanyang pasensya. Nung tinatry naman namin yung gulong, pinapaikot, sobrang ganit naman. Nakailang tanggal na nga siya ng gulong dito. Siguro mga 5 beses na, mahigit pa. Kaya dun sa sa disc brake mismo, kaipit siya ng gusto. Makikita nyo na ganun pa rin, no? Maganit pa rin yung gulong. Di siya nagpi-free wheel. Tiga sobra. Hanggang ito na nga, na-discover niya na sa disc brake mismo yung problema. Masyadong makapal yung brake pad niya kaya pumipreno yung gulong.